So ito naman ang pag-usapan natin mga ka-GP Natics. Cheese Escudero, Villanueva, huli. Paldong-paldo sa mga kontraktor. Yari ka! Aba, iba talaga. Ha? Alagang sikat na sikat ay itong mga senador, mga kababayan, na talagang marami daw ang mga tinanggap sa mga kontraktor. Pahingi naman po dyan. Yari ka! O, ito, mga kababayan. Pakinggan natin. O, sabi dito, sa Abante Tonight, mga ka-GP Natics. Escudero o Cheese Escudero, Joel Villanueva, paldo sa mga kontraktor. Aba. Yari ka! Hindi lang umano si Senate President Francis Cheese Escudero ang tumanggap ng donasyon mula sa mga kontratista ng gobyerno para sa eleksyon. Sarap ng buhay, no, mga kababayan? Pag eleksyon, maraming mga tao, maraming mga mayayaman ang nagbibigay ng kanilang donasyon. Pero pag nanalo yung politiko, babawi yan, mga kababayan, 10 times. Yari ka! At hindi lang yan. Itong mga politiko na to, magkano ang sahod? Sa pagkakalam ko, salary grade 31 sila. Mga kababayan, ang sahod yan nasa 300 plus something. Pag kinumpute mo yan, sa loob ng 6 na taon, mga kababayan, parang lumalabas na 23 million ang sinasahod niyan sa loob ng 6 na taon, mga kababayan. Tapos, pero yung mga mahihirap, yung mga kagaya natin, na minimum lang, nagpapakahirap, may mga boss, sila, babanjing-banjing lang. Sabi dito, sa ulat ni Dexter Ganibe sa Primetime News Agenda ng Billionaire News Channel, lumabas aniya sa pagsisiyasat ng Philippine Center for Investigative Journalism or PCIJ na tumanggap di umano si Senate Majority Leader Joel Villanueva ng 20 milyong donasyon para sa halalan noong 2022 mula sa New San Jose Builders Incorporated or Inc. Ang naturang kontratista umano ang nakakuha ng mahigit 2 bilyong kontrata para sa pagtatayo ng 19 na palapag ng tanggapan ng National Housing Authority noong 2021. Ang problema dito, mga kababayan, 'di ba, ang sabi dito New San Jose Builders Incorporated or Inc., mga kababayan, na nagbigay ng 20 million, 'di ba? So may kontrata sila sa administrasyon, so National Housing Authority noong 2021 na 2 billion. Sabi po, mga kababayan, baka biglang-bigla mag-twist ito, ha? Baka sabihin, hindi naman New San Jose Builders ang nagbigay, Baka sasabihin na naman, tao yung nagbigay. Siya ay member ng korporasyon ng New San Jose Builders, pero individual naman siya na nagbigay as a person, hindi naman as corporation. Patay na naman tayo dyan. Diba? Pag ganun kasi, ligtas na naman ayon sa COMELEC, mga kababayan. Diba sabi ng COMELEC, pag tao individual ang nagbigay, wala siyang kinalaman kasi hindi naman kasama siya sa korporasyon na mayroong kontrata sa gobyerno. Patay tayo. Sabi rito, sa iwalay na report ng PCIJ, na pagsilip naman sa eleksyon ng 2013, tumanggap din di umano ng donasyon sa Escudero ng 10 million mula sa New San Jose Builders at isa pang 10 million mula naman sa Tokwing Construction. Aba! Sarap ng buhay! Sana all! 'Di ba? Gayon din umano sina Senator Bam Aquino, Nancy Binay at JB Ejercito. Kasama rin pala si JB, mga kababayan. Pero umami naman siya. Sabi niya, 'di ba, na hindi naman po tayo santo. 'Di ba sabi ni sabi ni JB Ejercito, ayan, nakasama yung pangalan niya, na tumanggap na magkakaibang halaga mula sa ilang kontratista ng Department of Public Works and Highways. Samantala, inumpisa na ng Political Finance and Affairs Department ng Commission on Election ang investigasyon sa 15 kontraktor kaugnay sa donasyong ibinigay sa mga politiko para sa halalan. Sakop ng investigasyon, ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia,
ang mga campaign donor mula noong 2022 election. Sa panayam kay Garcia sa Zamboanga City, sinabi nitong sa ngayon, 15 contractor ang kanilang iniimbestigahan pero maaari pa itong madagdagan. Bakit 2022 election lang, George Garcia? Lahatin mo na. Diba? May balita na nga rito, 2013. Mayroong balita 2022. Dapat meron din 2016, 2019. Diba? Oh, dahil hindi lang naman iisa ang araw ng halalan, hindi lang noong 2022, hindi lang noong 2013, hindi lang 2016, hindi lang 2019, dapat lahatin mo na. Diba? Pero malinaw dito mga kababayan, na itong mga taong ito na nagsasabi na wala daw silang kinalaman, particularly itong si Joel is lying, ay maliwanag na tumanggap po ito ng donasyon mula po mga kababayan sa New San Jose Builders. Siyempre, kaya ito binabalita, yung New San Jose Builders na yan ay may kontrata po sa gobyerno. Mga kababayan, na nangangahulugan, ito po ay malinaw na bawal po sa Omnibus Election Code. Okay? Maliwanag sa batas yan. Korporasyon, mga kababayan, hindi naman binanggit dito na tao, ang individual ang nagbigay ng donasyon. Bagkus sinabi rito ay New San Jose Builders Inc. Korporasyon yan, mga kababayan. Contractor yan. Na nakalagay sa Omnibus Election Code ay pinagbabawal. So dapat itong mga ito ay talaga na matanggal. Anong ginagawa ng mga ng COMELEC sa mga politiko? Mga kababayan, ayan ang hindi natin alam. Yari ka! Baka mamaya yung mga politiko na yan ay mayroon ding diba? New San Jose Builders, di ba si Acosar ang may-ari? Puro quadruple contractors yan. Naku po, mga kababayan. Yan ang mahirap eh. Pero sana mga kababayan, hindi lang puro investigasyon. Sana hindi lang puro, 'di ba? Hindi lang puro investigasyon, sana may makulong, sana may maparusahan, sana mayroong mga mabawian ng kanilang mga kayamanan. 'Di ba? 'Yun ang pinakamaganda. Kasi ang pangit naman mga ka-GP Natics, puro investigasyon lang. Pero yung mga nagnakaw ng mangga nakukulong kaagad. Yung may ibang mga kasalanan nagnakaw ng isang 'di ba? Ng isang sakong bigas, kulong kaagad. Pero itong mga ito, mga kababayan, namamayagpag. Yari ka! Hanggang ngayon, minomonopoly pa rin nila ang kalakalan sa mga kontraktor. Okay? So hanggang dito na lamang mga kababayan, mga ka-GP Natics, at magkita-kita po tayo mamaya. May second round po tayo, mga ka-GP Natics, ng ating live. Maraming salamat po muli at magandang hapon sa inyong lahat. At ako ay magpapahinga lamang ng konti, mga ka-GP Natics, at talaga naman wala nang lumalabas sa ilong ko na hangin. Nahirapan ako magsalita.